Shemika. Bible Games. Tanong 1. Agad matapos ang mga anak ni Israel ay nagtungo at sumira sa Jericho, sila'y nahihiya sa pagkatalo habang sinusubukan na sakupin ang anong ibang lungsod. A. Gibeah. B. Gilgal. C. Ai. D. Jebus. Ang sagot, C. Ai. Josue 7:2 Ngayon si Josue ay nagsugo ng mga lalaki mula sa Jericho patungo sa Ai, na malapit sa Beth Aven sa silanganan ng Bethel, at sinabi niya sa kanila, "Sumampa kayo at magsiyasat sa rehiyon." Kaya sumampa ang mga lalaki at magsiyasat sa Ai. Nang sila'y bumalik kay Josue, sinabi nila, "Hindi kailangan ang buong hukbo na sumampa laban sa Ai. Magpadala ka ng 2,000 o 3,000 lalaki upang sakupin ito, at huwag mong papaguran ang buong hukbo, sapagkat ilang tao lamang ang naninirahan doon." Kaya mga 3,000 sumampa, ngunit sila'y pinahinaan ng mga lalaki ng Ai. Tanong 2. Anong gantimpala ang natanggap ni Othniel sa pagsakop sa Kirjath Sepher? A. Ang anak na babae ni Joshua. B. 12,000 tupa and 6,000 baka. C. Ang anak na babae ni Caleb. D. 3,000 talento ng pilak. Ang sagot, C. Ang anak na babae ni Caleb. Mga hukom 1:12 na. At sinabi ni Caleb, "Ibibigay ko ang aking anak na babae na si Aksa sa lalaking sumalakay at nagsakop sa Kirjath Sepher." Si Othniel na anak ni Kenaz, kapatid na bunso ni Caleb, ay sumakop dito, kaya ibinigay ni Caleb ang kanyang anak na babae na si Aksa sa kanya sa kasal. Isang araw nang dumating siya kay Othniel, siya'y nanikluhod upang hingin ang kanyang ama ng isang bukid. Nang siya'y bumaba mula sa kanyang asno, tinanong siya ni Caleb, "Ano ang magagawa ko para sa iyo?" Tanong 3. Aling sa sumusunod na tribo ang kanilang mana ay sa silanganan ng Ilog Jordan? A. Asher. B. Reuben. C. Judah. D. Benjamin. Ang sagot, B. Reuben. Josue 13:8 Ang kalahati ng Manase, ang mga Rubenita, at ang mga Gadita, ay tumanggap ng mana na ibinigay sa kanila ni Moises sa silanganan ng Jordan, gaya ng itinalaga sa kanila ng alagad ng Panginoon. Tanong 4. Ilang bato ang itinayo bilang isang alaala sa Panginoon para sa pagdaraos sa mga anak ni Israel sa ibabaw ng tuyong lupa sa Jordan? A. 12, B. 7, C. 1-0, D. 1. Ang sagot, A. 12, Josue 4:9 Itinayo ni Josue ang 12 bato na naroon sa gitna ng Jordan sa lugar kung saan nagtayo ang mga saserdot na nagdadala ng kaban ng tipan. At naroroon sila hanggang sa araw na ito. Tanong 5. Nang itago ni Rahab ang 2 espiya, itinago niya sila gamit ang anong uri ng halaman? A. Cebada. B. Rye. C. Lino. D. Cumin. Ang sagot, C. Lino. Josue 2:6 Dinala niya sila sa bubungan at itinago sila sa ilalim ng mga sanga ng lino na kanyang inilatag sa bubungan. Tanong 6.
Anong gantimpala ang natanggap ni Othniel sa pagsakop sa Kirjath Sepher? A. Ang anak na babae ni Joshua. B. 12,000 tupa and 6,000 baka. C. Ang anak na babae ni Caleb. D. 3,000 talento ng pilak. Ang sagot, C. Ang anak na babae ni Caleb. Mga hukom 1 oras 12 minuto negatibo 14 na. At sinabi ni Caleb, ibibigay ko ang aking anak na babae na si Aksa sa lalaking sumalakay at nagsakop sa Kirjath Sepher. Si Othniel na anak ni Kenaz, kapatid na bunso ni Caleb, ay sumakop dito, kaya ibinigay ni Caleb ang kanyang anak na babae na si Aksa sa kanya sa kasal. Isang araw nang dumating siya kay Othniel, siya'y nanikluhod upang hingin ang kanyang ama ng isang bukid. Nang siya'y bumaba mula sa kanyang asno, tinanong siya ni Caleb, ano ang magagawa ko para sa iyo? Tanong 7. Agad matapos ang mga anak ni Israel ay nagtungo at sumira sa Jericho, sila'y nahihiya sa pagkatalo habang sinusubukan na sakupin ang anong ibang lungsod. A. Gibeah. B. Gilgal. C. Ai. D. Jebus. Ang sagot, C. Ai. Josu 7:2 Ngayon si Josu ay nagsugo ng mga lalaki mula sa Jericho patungo sa Ai, na malapit sa Beth Aven sa silanganan ng Bethel, at sinabi niya sa kanila, sumampa kayo at magsiyasat sa rehiyon. Kaya sumampa ang mga lalaki at magsiyasat sa Ai. Nang sila'y bumalik kay Josu, sinabi nila, hindi kailangan ang buong hukbo na sumampa laban sa Ai. Magpadala ka ng 2,000 o 3,000 lalaki upang sakupin ito, at huwag mong papaguran ang buong hukbo, sapagkat ilang tao lamang ang naninirahan doon. Kaya mga 3,000 sumampa, ngunit sila'y pinahinaan ng mga lalaki ng Ai. Tanong 8. Anong ilog ang inilarawan sa aklat ng Josue bilang ang dakilang ilog? A. Ang Tigris. B. Ang Nile. C. Ang Jordan. D. Ang Euphrates. Ang sagot, D. Ang Euphrates. Josue 1:4. Ang iyong teritoryo ay magpapalapad mula sa disyerto hanggang sa Lebanon, at mula sa dakilang ilog, ang Euphrates, ang buong lupain ng mga Hittite, hanggang sa dagat na Mediteraneo sa kanluran. Tanong 9. Sino ang mataas na saserdot nang pumasok ang Israel sa Kanaan sa ilalim ni Josu? A. Zadok. B. Abiathar. C. Eleazar. D. Eli. Ang sagot, C. Eleazar. Josu 17:4. Pumunta sila kay Eleazar na saserdote, si Josu na anak ni Nun, at ang mga pinuno, at sinabi, iniutos ng Panginoon kay Moises na ibigay sa amin ang mana sa gitna ng aming mga kamag-anak. Kaya ibinigay ni Josue sa kanila ang mana kasama ang mga kapatid ng kanilang ama, ayon sa utos ng Panginoon. Tanong 1-0. Aling sa sumusunod na tribo ang kanilang mana ay sa silanganan ng Ilog Jordan? A. Asher. B. Reuben. C. Judah. D. Benjamin. Ang sagot, B. Reuben. Josu 13:8. Ang kalahati ng Manase, ang mga Rubenita,
At ang mga Gadita ay tumanggap ng mana na ibinigay sa kanila ni Moises sa silanganan ng Jordan, gaya ng itinalaga sa kanila ng alagad ng Panginoon. Tanong 11. Sa kabuuan, ilang beses sumagupa si Joshua at ang kanyang hukbo sa paligid ng lungsod ng Jericho bago ito bumagsak? A. 7, B. 13, C. 1-0, D. 3. Ang sagot, D. 3. Joshua 6. Ngayon ang mga pintuang bayan ng Jericho ay mahigpit na nakapinid dahil sa mga Israelita. Wala nang pumapasok at wala nang lumalabas. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Joshua, "Tingnan mo, ibinigay ko sa iyo ang Jericho pati ang kanyang hari at ang mga lalaking naglalaban." Tanong 12. Sino ang mga anak na babae ni Mala, Noah, Hogla, Milka at Terza? A. Mga anak ni Meshulam. B. Mga anak ni Othniel. C. Mga anak ni Zelophehad. D. Mga anak ni Abiezer. Ang sagot, C. Mga anak ni Zelophehad. Joshua 17:3. Si Zelophehad na anak ni Hefer, na anak ni Gilead, na anak ni Makir, na anak ni Manase, ay walang mga anak na lalaki, kundi mga anak na babae lamang, at ang mga pangalan nila ay Mahla, Noah, Hogla, Milka at Tirza. Tanong 13. Ang mga naninirahan sa anong lungsod ang niloko si Joshua at ang Israel sa pamamagitan ng pagbihis ng lumang kasuotan? A. Jebus. B. Gibeon. C. Lachish. D. Jericho. Ang sagot, B. Gibeon. Joshua 9. Ngayon nang marinig ng lahat ng mga hari sa kanluran ng Jordan ang mga bagay na ito, ang mga hari sa kabundukan, sa mga paan ng kanluran, at sa buong baybayin ng dagat Mediteraneo hanggang sa Lebanon, ang mga hari ng mga Hittite, Amorite, Kanaanite, Perizzite, Hivite at Jebusite. Tanong 14 na. Anong paksa ang nilinaw sa Kabanata 4 at 5 ng 1 Thessalonians? A. Ang ikalawang pagparito ni Kristo. B. Ang kautusan. C. Ang mga kaugalian ng mga Judyo laban sa mga Gentil. D. Ang pag-ibig at habag ng Diyos. Ang sagot, A. Ang ikalawang pagparito ni Kristo. 1 Tesalonica 1. Si Pablo, si Silas at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga-Tesalonica sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesus Kristo, biyaya at kapayapaan sa inyo. Tanong 15. Saan sinulat ni Pablo ang aklat ng Filipos? A. Sa kanyang tahanan. B. Sa bilangguan. C. Sa templo. D. Sa ilang. Ang sagot, B. Sa bilangguan. Filipos 1:13. Kaya't naging malinaw ito sa buong pulutong ng gwardya sa palasyo, at sa lahat na kanyang naroon na ako'y nakakadena dahil kay Kristo. Tanong 16 na. Sa aling aklat matatagpuan ang pasaheng ito, ang kanyang habag ay hindi naubos. Sila'y bagong-bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. A. Mga awit. B. Ruth. C. Mga panaghoy. D. Jonas.
Ang sagot, C. Mga panaghoy. Mga panaghoy 3 oras 22 minuto negatibo 23. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon ay hindi tayo nawawasak, sapagkat ang kanyang habag ay hindi nauubos. Bagong-bago ito tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. At ang bayan ng Diyos ay nagsabi, Amen. Huwag kalimutang mag-subscribe, magbahagi, at mag-like sa video na ito. Maging isang pagpapala sa iba. Bawat like at pag-share ay tumutulong sa atin na ikalat ang Ebanghelyo. Mangyaring mag-iwan din ng komento sa ibaba. Pagkatapos, bisitahin ang aming channel page. Mayroon kaming higit pang mga video upang pagpalain kayo. Mga Bibliang quiz at laro, mga pelikula, mga dokumentaryo, mga himala at mga patotoo, isang araw-araw na plano ng pagbasa sa Biblia, mga dasal, mga aral, mga video para sa mga Kristiyanong bata, musika, at marami pang iba. Pagpalain ka ng Diyos.